الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito ating tatalakayin ang salitang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kung ano nga ba ang kahulugan nito at ano ay yung mga kondisyones nito. Mga kapatid, ang kahulugan ng La ilaha illallah ay walang sino man ang karapat-dapat sa pagsamba maliban lamang sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating tatanungin ang mga sinaunang tao, ang mga taong nauna sa atin, kung sino ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, kanilang sasabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha nito. Mga kapatid, ang La ilaha illallah, ito ay nabubuo sa dalawang rukun o dalawang arkan. Dalawang haligi na ito. Ang dalawang haligi na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang tinatawag niya nafi at saka yung isbat. Ang nafi, mga kapatid, ito yung La ilaha, na ang siyang kahulugan ay ang, sabi niya, ay walang sinuman ang karapat-dapat. Tapos al-ithbat illallah, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung bahagi ng La ilaha illallah. At ang salitang La ilaha illallah, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito ay may 7 kondisyones. Unang kondisyon ay ang kaalaman o ang ilm. Ang kaalaman, kapatid, kailangan alam natin kung ano ang nakapaloob, kung ano ang kahulugan ng La ilaha illallah. Kailangan may sapat tayong kaalaman. Kailangan magagampanan natin ito, mga kapatid. Pangalawa ay ang al-yaqin, yung katiyakan. Kailangan kapag tayo ay magsasambit, tayo ay magsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah, kailangan tiyak tayo sa ating mga salita. Kailangan may katiyakan, wala tayong pagdududa sa ating sinasabi, mga kapatid. At pagkatapos nun ay pagkatapos ng al-yaqin, ay papasok na naman yung kabul. Yung kabul o ang pagtanggap. Ang pagtanggap o ang kabul, mga kapatid, ito yung tatanggapin natin na walang ibang Diyos na karapat dapat sa pagsamba maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-iwas natin sa mga bagay na pagsamba na liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya na lamang ng pagsamba sa mga rebulto, sa mga santo, sa mga puno, sa mga bato at iba pang mga sinasamba ng mga tao ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid, ito ay ang al-inqiyad. Al-inqiyad, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito naman ay ang pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod mo sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga pinag-utos, sa kanyang batas, ito yung total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panglima, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay ang tinatawag nila as-sidq. Ito yung pagiging tapat. Ito yung, mga kapatid, ito yung pagiging tapat sa ating mga salita. Kailangan kapag tayo ay magsasalita, sasambitin natin ang pagsaksi sa La ilaha illallah. Walang ibang karapat dapat sa pagsamba maliban naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan kapag tayo ay ating sasambitin ang salitang ito, kailangan yun din ang naaayon sa ating puso. Ibig sabihin, kailangan magkasama yung puso at ating dila. Kung ano yung sinasabi ng ating dila, yun din yung nasa ating puso, mga kapatid. Ito yung katapatan sa ating salita. Ito yung sidq, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ang pang-anim ay ang ikhlas. Ito yung kagandahan ng intensyon o niya. Ito yung sasambitin mo ang kalima na La ilaha illallah, ang salitang La ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, sa dila at saka sa puso. Ikhlas, taos-puso mong binibigkas ang salitang ito na may taos-pusong paniniwala, mga kapatid. Kailangan kapag babanggitin natin ang La ilaha illallah, kailangan ito ay taos-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay kang naniniwala. Ikaw ay mayroong tunay na paniniwala at ito ay taos-puso mong sinasambit. At
syempre kapag taos puso mong sinasambit, dapat ito rin yung naisa sa puso mo, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ang 7, mga kapatid, ito yung al-mahabbah. Ito yung pagmamahal. Kailangan pagsasambitin natin ang la ilaha illallah, kailangan may kasamang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun, mga kapatid, ito yung 7 kondisyones ng la ilaha illallah. At dito naman tayo, wa amma ma'na Muhammadur Rasulullah, at pagdating naman sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah, kapag ating literal na i-translate ang salitang ito, ang kahulugan nito, mga kapatid, ang paniwalaan natin na si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kapatid, ang salitang ito ay mayroong kahulugan. Ano yung kahulugan nito? Ang malalim nitong kahulugan. Sabi niya, al-awwal, ito yung ta'atuhu fima amar. Ito yung pagsunod sa kung ano man ang ipinag-utos sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Susundin natin kung ano man yung kanyang mga ipinag-utos. Okay? Pangalawa, tasdiquhu fima akhbar. Ito yung paniwalaan natin kung ano man ang sinabi, binanggit, kung paano man inilarawan paano ang lahat ng paglalarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sinabi sa mga hadith niya, sa kanyang mga salita, ating paniniwalaan yung, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ang pangatlo, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ito yung pag-iiwas sa kung ano man ang ipinagbabawal sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at yaong mga bagay na binigyan niya ng babala sa atin. Siya ay nagbigay babala. Siya ay, kumbaga, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, meron siyang mga bagay na inutos niya sa atin upang ating layuan ito, mga kapatid. Ito yung pag-iiwas sa mga bagay na ipinagbawal sa atin at yung mga bagay na pinag-utos sa atin upang layuan natin ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ang pang-apat, wa an la yu'badullaha illa bima syara'. At pang-apat, mga kapatid, ay yaong hindi na tayo gagawa ng anumang pagsamba. Di tayo gagawa ng anumang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa mga pagsambang yaong binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o kanyang ginawa. Okay? Ito yung mga bagay na mayroong mga batayan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kailangan ang lahat ng ating pagsamba ay mayroong batayan. Dahil hindi tayo maaaring gumawa ng isang pagsamba liban na lamang kapag ito ay mayroong batayan mula sa Quran at sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ilahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.